Para malinaw sa kasama mong Diyosa, ang pangalan ko ay Marimar. At itong tindahan na to, kung sino-sinong tumatambay dito, mag-ingat ka sa mga bumibili. Tumigil ka! Duwag ka! Bitawan mo siya! Ano ba gusto mo? Mahilig ba kayong mangapit bahay? O bahay nyo ang takbuhan ng kapitbahay? Dati karaniwan yan sa mga looban at compound. Umaga pa lang may mga tsinelas na sa tapat. Paggabi lalo pang dumarami, kahit maliliit lang ang mga bahay. Ganyan kasi ang likas na pakikisama ng Pilipino. Pero paano kung may ibang pakay ang kapitbahay mo? Hindi lang chismis kundi kilabot at kababalaghan. Ilalahad ko sa inyo ngayon ang karanasan ko sa isang nilalang ng dilim. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Marco. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Miss Clar Horror Stories sa YouTube bilang suporta sa ating channel. Bravo. Narito na kami. Makapal ang bantay sa harap. Sa kabila, sa kanan may 3. Mag-iingat kayo. Pati sa itaas, may nakabasid. Kitang-kita kayo pag dumaan kayo. Lalo na kapag lumapit kayo. Marco! Uy, Marco! Naririnig mo ba ako, ha? Marco! Copy, Alpha. Kuya, dumaan kami sa likod ng lumang riles. Lagapang kami sa mahabang kanal doon. Naalerto na sila na makita yung sasakyan namin. Dito na kami magtiti sa likod. Over. Ano? May parang napakalayo naman yata ng daan na yan, ha? Narito na kami sa kabilang gilid. Humanap kayo ng ibang pasok. Pabubugin kami bago pa kayo makalapit, eh. Hindi pwede, kuya. Nagsisiksikan na yung mga bantay dun sa banda harap. Parang may kutob na sila. Over. Sa tingin ko rin. Kasi dumadami pang bumababa. Alanganin yata tayo. Baka mas mabuti na kung itigil muna natin ang operasyon. Alam mong hindi pwede yun, kuya. Hindi na ulit nilitaw yung mga yan kapag hindi natin sila nasukol ngayon. Teka, kuya. Alam ko na. Meron ako naisip. Pulis kami ng kuya ko. Hindi lang basta pulis, dahil bahagi kami ng SWAT. Kami ang ipinapadala sa mas delikadong operasyon, gaya ng isang misyon namin noon. Ang iligtas ang anak na babae ng isang gobernador na dinukot ng mga rebelde sa kanilang lugar. Ano, kuya? Nakapwesto na ba kayo? Oo, Marco. Umpisahan niyo na. Kami ang sasunod sa inyo. Over. Copy, kuya. Sige, mga kasama. Pasok! Oh! Walang gagalaw! Bagsak na yung mga kasama niyo sa labas kaya wala nang lalaban! Daba! Daba! Teka! Babalin tayo! Ingat! Bravo! Ituloy nyo lang! Bibilisan namin! Tuloy lang! Sige lang, kuya! Kaya namin to! Team! Pwesto kayo! 5 o'clock! Kayo 3! Alalayo kami dito! Kayo 2! Diyan kayo sa likod! Kuya! Bumababa na kami! Nandun yung mga bihag! Teka! Hahatiin natin yung grupo! Kayo lahat paiwan dito! Cover niyo ako! Ako na lang bababa! Mag-ialisto kayo! Susugod na ako! Tatapusin natin ito! Wala pa 1 minuto! Bigla kong hindi makontak ang team ni kuya na dapat susunod sa amin sa loob para sa kanila mapunta ang atensyon ng ibang kalaban. Dahil doon ako na lang ang bumaba sa ilalim ng bahay. Maraming nakaabang, pero sinuwerte akong naisahan ko silang lahat. Tinamaan ako sa likod, hita at balikat, pero ligtas naming nakuha ang hostage. Para sa pagliligtas sa aking anak na si Alina, ang parangal na ito. Kasama ang plake at 1 milyong pisong pabuya ay ginagawad ko kay Kapitan Marvin Recto. Ito'y pagkilala sa angkin niyang tapang at sa pambihira niyang husay sa pamumuno sa kanyang pangkat.
Binabati kita, Kapitan Redco. Mabuhay ka! Sir, maraming salamat po pero ginawa ko lang naman po ang tungkulin ko. Naswertehan lang di siguro ako. Pero salamat po talaga ha. At binibining Alina sana. Ano ba to? Lalo tuloy ako nahiya. Sige na nga. Kakapalan ko ng mukha ko. Gobernador, gusto ko po sanang anyayahan sa isang hapunan ng anak po ninyo. Kung papayag po sana kayo. Ayos ah. Inangkin na nga yung karangalan. Pinopormahan pa yung anak ng gobernador. Alam mo Marco, dapat ikaw yung... Hoy, buong pangkat natin yung tumapos sa misyon. Si Kuya yung kapitan. Kaya tama lang naman yan. Ewan ko sa'yo. Noong nakaraang taon, ikaw rin naman yung nagpabagsak doon sa leader ng sindikato ah. Tapos si Kuya mo rin yung may medalya. Tsaka, alam mo, mas magaling ka kaysa... Tumigil ka. Basta ako, ginagampanan ko lang yung tungkulin ko. Kayo rin. Ganun lang dapat yung iniintindi nyo. Bayo naman. Kung hindi rin dahil sa inyo malamang wala na rito ang anak ko. Ayos Hindi man lang ako tinanong. Ayos! Salamat, sir ha. Bakita tayo mamaya. Ay, nako. Napanis na yung mukha ng babae. Hoy, Marco. Hindi ba't kasintahan ng kuya mo si... Oo na. Ewan ko nga rin dyan kay kuya Sa bagay, hapunan lang naman yun Bata pa lang kami kay kuya ko na ipinauubaya ang lahat. Palagi akong nagpaparaya. Maaga kaming naulila kaya sa isip ko noon, siya na ang naging magulang ko. Siya ang nagpaaral sa akin, nag-alaga at gumabay. Kaya para sa akin, tama lang na ibigay ko sa kanya ang lahat ng kaya kong ibigay. Kuya, alas 10 na 2 oras na tayo naghihintay dito. Oo nga Problema na niya yun. Di pwedeng hindi siya sumipot, no? Kung nagligtas sa kanya, at saka may utang siyang buhay sa akin. Kuya, dahan-dahan lang naman Trabaho naman talaga natin yun Hindi ko trabaho magbuwis ng buhay, ha? Ilang balang iniwasan ko, mahiligtas ko lang siya. Kaya dapat, kahit anong gusto ko sa kanya, ibigay niya. Lalo na't pumayag na rin ang tatay niya sa akin. Ay, nako. Kuya, pinapaalala ko lang si Major Sandoval matagal ka nang hinahanap sa akin. May atraso ka yata dun Ayusin mo yun. Tintik talagang Brenda yan, ha? Sinabi ko na sa kanya, tapos na kami, Hindi na siya dapat naghahabol sa akin. Ay, kung na ang bahala rin. Total, sa'yo mo pala nakikipag-usap, Gusto mo, sa'yo na lang siya. Ayos din naman yun. Total, may bago na akong ginakasikaso. Oh, ikaw na bahala rin kay... Ano? Anong may bago ka na inaasikaso, kuya? Yang sabi na buntis mo daw si Major Sandoval, Magkakaanak kayo. Dapat kausapin mo siya, kuya. Tapos, anong balak mo dito sa anak ng gobernador? Ewan ko sa kanya. May malay ko ba kung akin ba yung dinadala niya? Basta, wala akong kahit anong ugnayan sa kanya, ha? Bahala ka na dyan. Sabihin mo, ikakasal na ang kuya mo. Ganun na. Oh, yan na pala Wiset, hindi man lang nagayos. Nalito ko kasi may pulong pa ako. Sino yan? Alalay mo? Hello. Nainip ako sa'yo, ang tagal mo pero ayos lang, narito ka naman Mamapo ka na. Utol ko to si Marco. Pinagmaneho ko lang kasi masakit pa yung mga tama ko Alam mo na, nung engkwentrong niligtas kita. Talaga? Balita ko daliri lang naman yung tinamaan sa'yo Itong kapatid mo raw yung halos pinamugaran ng bala. Kita ko rin kung paano niya pinagulong yung mga lalaking nagbabantay sa akin doon. Ikaw, parang hindi nga kita nakita doon Ako yung kapitan ng grupong yun Sa labas ng kwarto, nakikipagbakbakan ako sa napakaraming armadong rebelde. Si Marco lang ang inutusan ko para kunin ka sa loob. Talaga ba? Sige na nga. Hello Marco. Kamusta? Pasensya ka na pala Natapilok ka nung... Okay, sige na Marco, doon ka na sa labas. Nakinis ko silang kotse.
Magpamasahe ka na lang, ha? Huwag mo na rin akong hintayin. Sige kuya. Ma'am, mauna na ako ah. Alam ko na yung balak ni kuya nun. Babaero talaga siya. Kung may ranggo nga ang mga babaero, santo na siguro ang kapatid ko. Alam kong mali yun, pero wala akong magawa tuwing pinapaalis niya ako. Hindi ko rin maiwasang mag-alala para sa babae. Nakasimangot siya at parang sumisenyas na wag akong umalis. Pero sinenyasan na rin ako ni kuya na lumabas na. Kinabahan ako baka kasi may mangyaring gulo. At tama nga ang masama kong kutob. Ano ba? Saan mo ba ako balak dalahin? Sinabi ko na sa'yo, wag mo akong tinatanong eh. Wala kang ibang dapat gawin kundi sumunod. Kaya sara mo ang bibig mo at mag-impake ka na lang. Alam mo, ayoko sumama sa'yo. Kaya kong buhayin yung dinadala ko. Hindi ko rin naman gusto makasama ka eh. Kaya ako na yung bahala. Sasama ka sa akin, ha? Bitawan mo ako, Marvin! Kilala ko ang takbo ng isip ng ama mo. Sa dami ba naman ang ginawa niyang pagpapalikpit sa akin? Napakalaki ng utang na loob niya dapat. Pero ako pang nakuha niyang pagbandaan. Pinatambangan niya pa ako. Kaya ikaw, hindi ka pwedeng humiwalay sa akin, ha? Sasama ka sa akin! Lahat ng gagawin mo, bawat hinga mo, dapat nakaayon lang sa lahat ng gusto ko at ayaw ko. Yun lang ang gagawin mo. At huwag na huwag mong tatangkay na takasan ako. Dahil alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Tandaan mo, hindi na lang sarili mong daladala mo ngayon. Maliwanag ba? Ano? Kuya? Marco? Ano? Naayos ba yung sasakyan? Kuya, nagtatalo ba kayo? Alam mo, bago mo dalhin si Alina kila Chang, sana mapag-usapan niyo muna yung problema niyo. Tukol kay Gob. Baka pwede pa naman natin kausapin yun, no? Huwag mo naman takbuhan, kuya. Marco, aalis na tayo ngayon din. Yan ang pasya ko. Kaya yan lang ang mangyayari. Ikarga mo na ang gamit niya. Diyan sa sasakyan. Susunod na ako. Ikaw sumama ka na rin doon. Sige na. May mga tatawagan lang ako. Tara na, Alina. Ako na magdadala ng mga gamit mo. Nadatnan kong nakadiin ang kanang kamay ni kuya sa pisngi ni Alina. At namumuo ang luha ng babae sa sakit. Sa totoo lang gusto kong kausapin noon ang kapatid ko. Tutal ako rin ang kasama sa balak niyang takasan si Gov at itago ang anak nito. Pero wala akong nagawa. Tiklop din ako sa salita ng kuya ko. Sabihin niyo na ang gusto niyong sabihin pero ganon ang naging epekto sa akin ng pagpapalaki sa akin ng kapatid ko. Alina, alam ko yung nakita ko. Pwede kitang tulungan, sabihin mo lang sa akin, ha? Kasalanan ko rin naman kasi ito eh. Nung una pa lang, dapat hindi ko na sinunod si Papa na makipagkita sa kanya. Pero ito na eh. Marco, hindi rin pwede yung sinasabi mo. Dahil kapag tumakas ako, hindi na ako makakabalik sa amin. Papatayin niya ako, Marco. Sa buhay ni Gov, basura lang ako na dapat iligpit. Ang nanay ko kasi katiwala lang niya at nabuntis niya. Kaya ngayong kahihiyan yung idudulot ng pagbubuntis ko sa kanya. Sigurado ko wala siyang pag-aatubiling burahin ako. Kaya Marco, wala na akong takas dito. Alina, gusto ko lang malaman mo na hindi ka nag-iisa dito. Hanggat kaya ko ipilit, hindi ako lalayo sa tabi mo. Tutulungan kita sa abot na makakaya ko. Salamat, Marco ah. Alam mo, kung hindi lang sa gabal niyang kapatid mo. Ano pang iniiyak-iyak mo dyan? Ayusin mo nga yung mukha mo. Kapag nakita ka ng mga kamag-anak ko, sasabihin napaka-arte mo eh. Tigilan mo na nga yan, ha? O, Marco, ano na? Okay na, kuya. Wala na kayo naiwan, ha? Wala na. Iba na ang daan na dadaanan mo. Baka nakaabang sa atin ang grupo ni Gov. Doon tayo sa kabila. Tapos, bubuntot sa atin ang iba nating kasama. Proteksyon lang naman. Baka sakaling tuluyang babalis si Gov eh. Sige na! Sige, kuya. Ako na bahala doon. May alam naman akong ibang daanan eh.
At saka, pasunurin mo na lang sila Danny doon. Mahirap na. Kailangan walang mangyari sa dinadala ni Alina eh. Awang-awa ako kay Alina. Pero mas mabigat pa rin noon ang impluensya ng kuya ko sa akin. Patakas kaming umalis sa bayan namin. Iniwan pati mga trabaho namin. Lahat dahil sa kalokohan niya. Pero sa totoo lang, kahit sumusunod pa ako kay kuya noon, palihim nang may nabubuo sa isip kong plano. Kuya, magsi-CR lang ako Alina, magbanyo ka na rin Malayo pa yung biyahe natin eh. Banyo ka na. Mamaya mag-inarte ka na naman na naiihi ka eh. Baka sa gilid pa kita ng bukit pababa eh. Tika na! Oo na. Alina, doon yung banyo. Tara. Hindi naman talaga ako ganung naiihi eh. Pero sige. Alina, ito na yung pagkakataon natin. Pag-isipan mo na mabuti yung inaalok ko sa'yo. Tutulungan kita makawala kay kuya. Pati sa buhay na meron ka ngayon. Hindi naman kasi pwedeng ganyan ka na lang eh. Kaya naman kitang tulungan ngayon mismo. Ano? Ha? Pero, oo sige, pahig ako. Panghabang buhay na pagdurusa yung sasapitin mo kapag sumama ka pa dyan. Kaya tibahin mo yung loob mo. Pero Marco, ano gagawin natin? Basta't sumunod ka lang sa akin. Tara. Pagkalabas namin ng CR sa isang gasolinahan, sa likod kami dumaan, imbis na sa harap. Kung saan nakaparada ang sasakyan namin. Sumingit pa kami sa isang eskinita na sa ibang main road ang labas. Mahal ko ang kapatid ko, pero alam kong mali na ang ginagawa niya. Hindi ko maaatim na dahil sa mga kalokohan niya ay may isang taong magdurusa at masisira ang buhay. Habang tinatahak namin yung mahabang eskinita, ramdam ko yung kaba ni Alina. Pero matapang siya dahil pinili niyang kumawala. Ang haba naman ng eskinita na to, Marco. Saan ba tayo lalabas? Doon tayo sa kabilang pangunahing kalsada. Maraming dumadaan na bus doon. Pasensya ka na, napalakad pa kita na malayo. Basta, sasakay tayo sa isa sa mga bus doon pagdating natin. Oo nga eh. Hinihingal na tuloy ako sa kaba tsaka sa pagod. Hindi ako handa eh. Pero ayos lang. Salamat Marco Kasi gano'n mo talaga sinasalungat yung kapatid mo. Kapag mali, mali talaga yon. Oo nga, siya yung nagpalaki sa akin. At siya yung nagtaguyod sa akin. Pero kung hahayaan ko naman siyang wasakin yung buhay ng iba, hindi na ako makakatahimik nun. Oh, malapit na tayo. Ayun, meron na kayong bus. Nakasakay na nga kami agad ng bus pero alerto pa rin ako noon. Lalaban talaga ako sakaling masundan kami ni Kuya. Alam ko kasing pipigilan niya kami. Kilala ko kasi ang ugali niya. Kapag napagpasyahan niyang kanyang isang bagay, aangkinin niya talaga yon kahit wala na sa lugar. Alina, napagod ka pasensya na talaga Wala kasi talaga tayong pagpipilian eh. Ayos lang naman. Pero alam mo hanggang ngayon, ang bilis pa rin ang tibok ng dibdib ko. Pero kinaya mo naman, di ba? Doon pa lang, hanga na talaga ako sa iyo eh. Napakatapang mo. Paano naman naging matapang yun? Sa totoo nga lang, mali rin naman ako kaya ako napunta sa sitwasyong to eh. Tapos ngayon, eto, nadamay pa kita. Ganun naman talaga, Alina eh. Nagkakamali talaga yung tao. Ang mahalaga kung paano tayo babangon tapos babawi tayo mula roon. Mabuti ka pa nga eh. Nakaalpas ka kaagad. Kasi maraming babae na tuluyan ng napapasunod at nakokontrol ng lalaki. Ikaw, kaya naman kitang tulungan kasi nakita ko rin sa'yo na matapang ka. Kailangan mo lang talaga ng maliit na siwang para makalabas. Yun lang yung naitulong ko sa'yo. Alam mo Marco, mabuti ka namang tao eh. Bukod sa mahusay kang pulis, may puso ka rin.
Salamat ah. Sige. Matulog ka na, Alina. Medyo mahaba pa yung biyahe natin eh. Pero, saan nga pala tayo pupunta? Doon tayo sa probinsya ng kababata ko. Matutulungan niya tayo doon para makapagsimula ulit. Bago ka pala matulog, ito, kumain ka muna. Nakabili rin ako ng tubig dito. Oo, sige. Nakalimutan ko ng haring gutom na pala ako eh. Pero kakain muna ako ngayon. Hingi nga muna ako ng tubig. Mahigit 8 oras ang biyahe namin. May sakay pang barko tapos van naman. Namumutla na si Alina sa pagod. Pero kitang-kita ko sa kanya ang tiyaga at pagpupursige. Marangyaman ang buhay na kinalakhan niya ay wala akong nakitang kaartihan o pagiging maselan sa kanya. Sa totoo nga lang natutuwa ako sa kanya. Pagdating namin matapos ang mahaba at nakakapagod na biyahe, dumiretso kami sa kababata ko. At tama nga yung naging desisyon ko dahil tinanggap at inasikaso niya kami. Maliit ang mga bahay na yan pero kita nyo naman. Makinis na, maaliwalas pa. Maganda, kaya ko. Nagbibiro lang. At saka yan no, mukha lang masikip pero ako lang ang masikip dito. Yan, maluwang yan. Sige na, Omar. Kukunin na namin to. Ay, ayoko na pala. Palayasin ko na lang kayo. Doon na lang kayong dalawa sa bangketa. O kaya sa ilalim ng tulay. O kaya doon sa kubo sa dulo ng bukid. At anong Omar? Wala na si Omar. Patay na siya. Para malinaw sa kasama mong Diyosa, ang pangalan ko ay Marimar. Kailangan may ganon. Marimar. Ganon. Kuha mo, ganda? Nahilo ko sa'yo Nahilo ka sa kagandahan ko, no? Kahit gaano ka pakakinis, taob ka sa akin pagdating sa galaw ko. Kasi ako, si Marimar. Pero para sa akin, ikaw pa rin si Omar, no? Omar na naging Pepeng Bisaklat. Ay, tumigil ka nga. O siya, 3 buwang pauna, 3 buwang deposito, tapos Uy, anong 3 buwan? 3 buwan talaga? Kanina yung usapan natin, palugit muna ako May pera naman ako, Omar kaso kailangan ilakad ko pa sa bangko. Mahirap ilabas ka agad yun Pero alam mo naman may pera ako, di ba? alam mo, dapat libre na yan Kaso pinaalala mo yung nakaraan kong buhay bilang Pepeng Bisaklat. Kaya yan. Mabuti nga, hindi ko binabanggit yung pagiging Monching Reels. Uy, tama na nga kayong dalawa dyan. Baka maging 5 buwan pa yung singilin sa atin ni Marimar Sige ka. Ups. Ayos na sana Nandiyan yung Marimar. Kaso wala yung pinaka-importante yung sinabi ko. Marimar. Tigilan mo na nga yan, Marimar. Alina, saan mo gusto? Sa puso mo raw. Ano? Raantsahin kita dyan Marco, doon na lang ako sa may katabing bukid para presko naman. Ayos lang ba yun? Ayos lang naman yun. Pero bukas na bukas yung gilid ng bahay mo Iayos ka lang ba na yan yung katabi ng bintana mo? Oo naman, para nga presko, 'di ba? At saka kapag dumungo naman ako, puro berde yung bubungad sa akin. Nakaka-relax yun Oo nga naman. Laging mabuti sa kaluluwang kalikasan. Wala ka naman dapat ipag-alala. Wala namang sisilip sa kanya dyan. Mataas-taas din yung bakod, no? O siya, dito na lang ako sa kabilang bahay mo Katukin mo na lang ako sa pader kung meron kang kailangan. Ay, hello! Naku, may bago pala kaming kapitbahay dito. Ano, Omar? Bagong umuupa? Ipakilala mo naman sa akin. Ba't bakit ko ipapakilala sa'yo? Tatakbo ka ba? Pagod na yung kaibigan ko, no? Kaya pumasok ka na. At yung mga sampay mo, kahapon pa yung nakabuyang yan dyan. Pati sa lungguhit mo, nakaladlad pa. Kaya tuloy sumasama yung hangin Abahoy, presko nga ang hangin dahil dyan ikaw, ano ang pangalan mo? Ako si Melda. Ikinagagala ko makilala kita, ha? Aba, yung braso mo litaw na litaw sa damit, Nagbubuhat ka, no?
Alam mo, nag-ehersisyo din ako. Ayos tong babaeng to ah. Makapisim ng braso. Marco, pahinga na muna ako ah. Mauna na ako sa inyo kasi talagang napagod ako sa biyahe. Sige. Bibili muna ako ng ulam tsaka kanin ha. Kakatukin na lang kita dyan kapag meron na. Sige. Tuwan-tuwa naman to kay Neneng Pisim. Paala ka nga dyan. Sige, matutulog muna ako ah. Omar, Marimar, salamat ah. Mamaya na lang. Nakita mo yon? Kita mo yon? Yon ang totoong Diyosa. Kaya ikaw, tigil-tigilan mo na yung pagdi-display mo rito. Para kang daing na nakasampay. Lagi kang bilad na bilad sa labas. Pumasok ka na nga ron. Bakit ba? Kinakausap ko pa tong bago kong kapitbahay eh. Ako nga pala ulit si Melda. Ikaw, ang pangalan mo? Nagpakilala ka na kanina. At saka hindi panindang prutas sa palengke yung brasong yan para pisil-pisilin mo. Ako nga po pala si Marco. Ay, Diyos ko, Marco pala. Hi, Marco. Bagay sa'yo yung pangalan mo, no? Marco, tapos macho. Ay, wow. Pulis ka pala. Nakita ko yung tsapa mo sa loob ng damit mo eh. Ano ba? Kung makahawak ka sa dibdib, baka mapanis ang kakahawak mo. Mawalang galang na. Mag-aayos muna ako ng gamit ko. Medyo magulo pa kasi kararating pa lang namin dito. Sige ah. Ay, sige. Pero isa na lang ha. Hindi ba nag-ehersisyo ka? Samahan mo naman ako mag-ehersisyo. Sabay tayo. Kasi yung mga lalaki doon, laging nakatitig sa akin. Ayoko naman, baka... Abay, paano ka hindi titignan? Kulang na lang magkapalit yung puson mo at saka yung mukha mo, no? Nga? Laging nakahantad. Diyos ko naman, sana kabaging ka na lang nang matigil ka sa pagsusuot ng mga damit na kulang sa tela. Bakit ba? Naiinggit ka lang eh. Kasi kapag ikaw yung nagpakita ng puson, puro damo. Papasok na po ako ah. Bahala na kayo dyan. Marco, isa na lang talaga. Yung si Buntis. Ano po tungkol doon? Marunong ako doon. Nurse din kasi ako eh. Marunong ako mag-alaga ng buntis. Baka gusto mo ako na yung mag-alaga sa asawa mo hanggang sa mga anak siya. Nako, hindi ko po asawa yun eh. At saka, meron naman po titingin sa kanya. Pupunta po kasi kami sa klinika. Pero malayo naman ang klinika rito. At kapag sa akin, wala nang bayad, ano ka ba? Sige na, sa akin na lang. Alam mo kasi, kapag nakakakita ko ng mga ganyang buntis, parang... Hoy, sinasabi ko sa'yo, wag mo nang pakialaman. Sinabi nang may pupuntahan ng klinik yung tao eh. At saka hindi mag-asawa yan. Pumasok ka na nga ron. Ay, oo nga pala. Hindi nga pala kayo mag-asawa. Oh, pwede ba so okay pala yun? O siya, sige na ha. Pero ito na lang talaga, huli na to. Mamayang hapon, dadalhan ko kayo ng ginataang bilo-bilo, ha? Masarap kasi akong maggata. Dapat matikman mo yun. At saka, yung sabay natin pag-ehersisyo, ha? O siya, sige na, mauna na ako. Bye-bye. Sige na Omar, mauna na ako ah. Sandali. Nakita mo yung babaeng yun? Oo, bakit? Maganda rin naman siya. Naku, wag na wag kang magkakamali. Huwag mong kakausapin yan, may diferensya yan sa pag-iisip. Ha? Parang maayos naman ah. At saka kita mo naman kung paano siya mag-ayos. Ganun ba yung merong... Basta, kesa magsisi ka, huwag mo nang kausapin yan. Lalo na si Alina ba yun? Naku, huwag kang maglalapit doon ha. O siya, sige. At saka, mauna na talaga ako. Sakit na ng ulo ko eh. Gugulo nyo. Sa totoo lang, pumasok nga sa bahay si Alina. Pero natanaw ko siyang nasa likod lang ng kurtina ng bintana niya. Nakikinig siya sa usapan. Nakita ko ring naghihilamo siya ng mukha sa tuwing nagsasalita si Melda. Senyales na naiirita siya dito. Iniisip ko noon na normal lang yon. May gano'n naman kasi talagang nangyayari. Minsan naiirita yung mga babae sa isa't isa kahit wala namang malinaw na dahilan. Konti pa lang nadala kong gamit ah. Sige nga,
bibili ako sa bayan. At saka, uy, alas 9 na pala. Kumakatok si Alina. Uy, Alina, may problema ba? Wala naman talaga. Pero may itatanong lang sana ako, Marco. Narinig mo ba yung kalus ko sa bubong? Parang may daga yata eh. Medyo narinig ko nga yung kanina. Baka nga daga yun. O kaya, pusa, hayaan mo na. Bukas sisilipin ko kaagad yun, ha? Pero kasi parang ang laki nun eh. Hindi daga yun kasi mabigat-bigat yung tunog. Tapos malamang malaking pusa yun. Wala lang. Nagugulat lang talaga ako kapag kumikilos eh. Ganun ba? O siya, sige. Sisilipin ko ngayon para hindi maistorbo yung pagtulog mo. Sandali lang, ha? Nang akyatin ko nga ang gilid ng bahay para silipin ang kisame, wala akong ibang nakita kundi mga patay na daga. Inisip kong mga pusa lang ang tumatakbo sa kisame at nanghuhuli ng daga. Marco! Marco, ano? May nakita ka? Wala. Pusa nga lang yun. Nanguhuli ng daga. Meron ako nakitang patay na daga dito. Teka. Bababa na rin ako. Kadiri naman yun. Ba't ganito? Tuyot na yung... Naku, ikaw naman! Ang dali mo palang magulat! Bigla ka kasing sumusulpot eh. Naku, hindi kanina pa ako dito. Pinapanood nga kitang umakyat eh. Uy, Marco, may pagmamalaki ka rin pala, no? Sige na, papasok na ako alamig dito sa labas eh. Teka naman. Ito yung ginataang bilo-bilo. Kakapagluto ko pa lang eh. Ito Sige. Salamat Tsaka papasok na rin ako. Paanong hindi ako maiilang kay Melda? Nakatitig siya sa harapan ko at naka-boxer shorts lang kasi ako noon. Parang aliw na aliw pa nga siya roon. Pagkaabot niya ng supot ng pagkain, agad na akong pumasok. Hindi ko na yun kinain at sa totoo lang, dahil na rin sa inis ko sa babae. Buisit yun Titigan ka ba naman sa ganun? Ano bang klaseng... Alina, ano yun? May kailangan ka ba? Ha? Marco, tinatawag mo ba ako? Hindi ka ba kumakatok? Wala. Akala ko kumakatok ka eh. O siya, sige na, matutulog na ako. Uy, kapag may problema katok ka lang. Lakasan mo. Ikaw rin, magpahinga ka na. Mabilis na lumipas ang 2 linggo. Naging payapa naman ang buhay. Mas lalo ring umumbok ang tiyan ni Alina. At ang hindi ko alam, yun na pala ang simula ng mga kakaibang pangyayari. Ang layo ng klinika mo Wala eh. Doon lang sa bayan meron. Pero ayos ka lang ba? Eto, medyo pagod na pero ayos lang ako. Sanay na rin naman ako eh. Nakapunta naman tayo doon ng minsan, di ba? Ayos pala, no? Sabi, malusog daw yung bata. Oo nga eh, nakakatawa no. Marco, salamat talaga Sus, wala ka naman dapat ipagpasalamat sa akin eh. Ano pala yung mga pinamili mo? Ang dami niyan eto, ano kasi, magtitinda sana ako. Kung ayos lang sa'yo, yung terasa natin kahit yung bandang tapat ko lang. Gusto ko sana kasing gawing tindahan yun eh. Wala lang, para lang may mapagkakitaan ako. Maghahanap din naman ako ng iba pang trabaho eh. Oh, bakit yung tapat mo lang? Ang liit nun Isama mo na rin yung tapat ko para mas maluwag. Talaga? Hindi ba abala sa'yo yun? Sus, ba't naman magiging abala yun? Sige lang. Para mas malinaw sa mga nakikinig, magkadikit lang kasi ang bahay na inuupahan namin ni Alina. At iisa lang ang terasa noon. Kaya nga nagkakausap kami sa pader na nasa pagitan namin. Ginawa na ng tindahan ni Alina ang terasa namin. Maliit lang na sari-sari store. Pero dinudumog yun ng mga tao.
Malaking bagay din na laging nakangiti si Alina. Masasabi ko talagang marunong siyang makisama. Pero ang magiliw niyang pakikitungo, hindi rin pala laging mabuti ang nagiging bunga. Ano yun? Uy, iho, ano, may bibilhin ka ba? Hindi na ako bata. Ilang buwan na yan? Alin? Ito ba? Mag-aapat pa lang. Okay. Kunti pa. O sige, Auntie Buntis. Babalik na lang ako Ano yun? Ba't ganun yun? Alina, sino yun? Tinanong kung ilang buwan na? Parang bata yung boses nun Mukhang bata nga pero ang labo nga. Titig na titig sa tiyan ko tapos ang lapad pa ng ngiti. Sino kaya yun? Kapag bumalik yun, tawagin mo lang ako Baka kung anong kalokohan yung nasa isip nun Oh, ikaw pala. Magandang gabi. Dito na lang ako sa loob Ayoko kasi dun sa harap. Minsan kasi may bumibiling lasing. At saka gusto ko kasi katabi ko to si Marco. Ano bibilhin mo? Gabi na. Magluluto ka pa ba? Ay, naku hindi. Wala lang. Tatambay lang ako. Masarap tumambay sa ganyang tindahan kapag gabi. Uy, Marco, upo ka rito. Usok ka nga doon, buntis. Para dito si Marco sa tabi ko. Hindi na. Kain na lang dyan. Oo, sige. Nilipat na lang ako. Ay, ayaw mo kong katabi? Ay, nagbibiro lang ako. Uy, buntis. Di ba may tinda ka ring alak dyan? Oo. Bakit? Kukuha ko, Pero bukas ko nababayaran. Ayos lang ba yun? Dito na rin naman ako iinom. Magiinuman kami nito ni Marco. Bawal ka naman di ba? Oh, ano Marco? Game ka? Alam mo, hindi kasi ako... Sige na, ito naman. Hindi naman tayo magpapakalasing Banayad lang. Alam mo kasi ako, gabi-gabi akong umiinom Wala lang, limangan ko lang. Kukuha ko Tigisa muna tayo. Kita ko sa mukha ni Alina yung pagkaasiwa. Pero dahil hindi naman kami tagaron, kailangan pa rin naming makisama. Light lang sana yung iinumin namin nung una. Pero kumuha pa si Melda ng hard. At nakarami na rin siya. Ang problema nun, mas humahaba ang pasensya na kailangan sa kanya kapag nalalasing na. Basta kukuha pa ako, Melda, tama na yun, Ulang-pula ka, tsaka lasing ka na. Ano ka ba? Kaya nga ako umiinom para malasing ako. Ito talaga. Nga pala, alam niyo kayong dalawa, naiintriga ako sa inyo. Sabi niyo hindi kayo. Ano yun? Hindi kayo magkasintahan? Tapos ikaw, Marco, lagi mo kasama tong si Buntis. Ano ba talaga nangyayari dito? Sino bang nakabuntis dito? Tapos bakit mo sinasamahan? Ano ba, Melda? Hindi naman na dapat tinatanong yan, Alam mo, magsasara na ako Doon mo na lang ituloy ang ingin mo doon sa bahay nyo. Ikaw naman? Bakit ka naman napipikon? Hindi ako napipikon. Sige na, Melda. Maaga pa ako magbubukas-bukas Mag-aalas 12 na Aga mo namang matulog? Kala mo naman dalaga? Sige na, Melda. Umuwi ka na. Oo na nga. Sige na. Kayo kasing dalawa. Nakakalito kayo Ay, ang hirap palang umuwi ng ganito. Marco, ihatid mo naman ako. Sige na. Ihatid mo ako hanggang sa higaan ko lang. Baka sa mesa ako mapahiga Sige na. Oh, ang lapit-lapit lang ng bahay mo, Melda. Bakit hindi ka nalang gumapang? Oy, nagsiselos. Ay! Ano? Nagdadabog ka? Oy, Melda. Yung susunod na pagbagsak nitong kandado na to, hindi na to sa istante tatama Alina, teka lang. Melda, sige na, umuwi ka na. Pagkapasok ni Alina sa bahay, ako na ang nagsara ng pinto.
habang si Melda ay tuloy pa rin ang madaldal na pagwawala sa tapat. Naiinis ako sa ugali niya kapag lasing at nag-aalala ko kay Alina. Pero inisip kong baka nakatulog na siya. Maya-maya pa, nagising ako sa mahihinang kabog at ungol mula sa bahay niya. Kinatok ko ang pader at tinawag siya, pero walang malinaw na sagot. Mas lalo akong nagpanik nang puro ungol lang ang marinig ko. Lumabas ako, kumatok sa pinto. At dahil hindi siya nagbubukas ay hinanap ko si Omar at ginising para makuha yung susi at mabuksan ang bahay ni Alina. Bilisan mo, Marco! Bilis! Hanggang dito rinig na rinig ko. Ito na nga eh. Alina? Huwag ka lumapit! Huwag! Hoy, kami to! Kalma lang, kalma! Alina, anong nangyari? Buti na lang dumating kayo. Hindi ako makagalaw eh. Tapos may nakita ako. Ewan ko ba, naginip yata ako eh. Binangungot ka nga siguro. Teka, kukuha kita ng tubig ah. Diyos ko, Alina! Pawis na pawis ka. Ano ba naman yan? Bilisan mo, Marco. Oh, eto. Eto tubig. Ano ba kasi yun? Nanaginip ako eh. Nung una, nakatingin lang ako dyan sa bintana. Tapos, parang may sumitsit. Sunod-sunod pero wala naman akong nakita. Tapos, may narinig ako na parang tunog ng butike. Pero mas malaki tsaka mas babagal. Tapos nakatulog na ulit ako nun. Kaso, masama na yung napapanaginipan ko eh. Parang may lumusot daw mula dyan sa kisame na parang ahas na mahaba pero sobrang payat. Dahan-dahan bumababa tapos dumampisa pa ako. Malamig siya eh. Para siyang tela na malamig. Tapos gumapang pataas papunta dito sa binti ko hanggang hita. Tapos bakit na dito sa... Tapos nun, bigla na lang kayo nagkagulo dito. Diyos ko, grabe naman yung pangungot mo. Ganun nga yun kapag binabangungot ka. Kaya ang una mong gagawin, pilitin mo igalaw yung mga daliri mo sa paa. O kaya bumelo ka, bigla mo ipitik yung ulo mo. Pero hindi eh. Ang pakiramdam ko nga nakakagalaw pa rin naman ako. Sinisipa ko pa nga yung parang ahas na yun eh. Kaso parang lumalaban din. Ewan ko ba? Nako, ganun na nga lang. Bago ka matulog, uminom ka ng tubig ah. O kaya ng mainit na gatas. Para lang mahimasmasad at antukin ulit ay tumambay muna kami ni Alina sa terasa. Umiinom siya ng gatas habang nagkukwentuhan kami. Ayos ka na ba? Oo, mas maayos na. Siguro mahihiga na ako ah. Inaantok na ako ulit eh. Baka mawala pa to. O siya, sige. Mabuti na lang talaga at narinig kita kanina. Sino yun? Ay nako. Hoy, anong meron? Hindi kayo makatulog? Sige na Marco. Baka tuluyan pang mawala tong antok ko eh. Salamat ah. Wala Melda. Sige papasok na rin ako. So, sinahiya ka pa? Papatulog muna tayo. Samahan kita dyan. Ano? Hindi na. Inaantok na talaga ako. Sige May sinasabi pa si Melda pero isinara ko na ang pinto. Naiinis na rin ako sa kanya pero mas inaalala ko si Alina. Baka kasi bangunguti na naman siya. Kaya hindi ako agad nakatulog at binantayan ko na lang siya. Maya-maya pa, nakarinig ako ng malalakas na tahol ng mga aso. Lumabas ako para sumilip at nakita ko ang maraming ilaw ng flashlight sa di kalayuan. Hindi nagtagal, nagbago ang tahol ng mga aso at naging alulong. Na para bang may nakita sila. Nagmasid muna ako, pero nang makarinig ako ng sigawan at tila may naghahabulan, napalabas na ako. Pagdating ko roon ay nanlumo ako sa aking nadatnan. Ano nangyari dito?
Daming dugo na. Ano kaya to? Teka. Ayun. Ay, si Marimar. Uy, anong nangyari dito? Nako, pulis ka nga pala. Kailangan ka... Huwag ka nga maingay. Hindi ako pulis dito. Alam mo namang nagtatago ako, di ba? Tsaka baka mapahamak din si kapag nalaman. Pero ano ba nangyari doon sa mga babae? Walang nakakaalam eh. Pero kanina, yung magpipinsan daw na buntis na yan, nagsisigaw. Tapos naglabasan daw ang mga lalaking kapitbahay. Tapos inikutan yung likod ng bahay. Pero nung makita nila sa loob, usak na yung mga tiyan. Ang mas malala, ula na raw yung mga sanggol. Ha? Sino namang siraulong gagawa nun? Buntis na nga sila pa yung pinunteriya. Teka Marimar. Boy, ba't ka nakatingin sa akin? Ikaw yung kasama ko ng buntis doon sa tindahan Oo, iyo. Umuwi ka na. Mag-aalis dos na, oh. Ikaw rin umuwi ka na. Wala siyang kasama ron. Bilang pulis, hindi ko na mabilang ang mga pinuntahan kong pinangyarihan ng krimen. Ni ang mga bangkay ng brutal na pagpatay na nakita ko. Masasabi kong sanay na ako. Pero ang nakita ko doon, iba ang tama sa dibdib ko. Ano man ang atraso ng mga babaeng yon, bakit naman ganon ang pagkakataga sa kanila? Bakit pati rin yung mga sanggol? Oh, dami mo ibili Iho, ano sa'yo? Hindi na, kaya ko na yan. Hawak ko na lahat ng bibilihin nila iaabot ko na lang. Tsaka, nagsubok nga pala akong magluto ng champorado. Kuha ka na lang doon sa loob Mag-almusal ka muna doon. Ba, saktong-sakto sa panahon. Medyo malamig ngayon Hi! Magandang umaga! Napakagandang buhay! Uy, Marco! Bibigyan kita ng sopas, ha? Nagluto ako Masarap akong gumawa ng sopas. Malinam naman, tsaka... Hindi na. Nag-almusal na ako Ayos lang yan. Itabi mo na lang para mamaya. Painitin mo na lang kapag magme-merienda ka na. Ano sa'yo, Melda? Wala naman. Makikitambay lang din. Papasok na ako, Uy, Marco, diyan ka natulog? Bakit kasi magkahiwalay pa kayo ng bahay? Naku, hindi. Meron lang akong kukunin sa bahay ni Alina. May ginagawa siya Kaya ako na lang yung kumuha. Melda, medyo masikip kasi dito sa loob Nahihirapan akong kumilos ng mabilis. Baka naman pwedeng... sige. Lalabas na nga lang ako. Ayan nandito na ako sa may pinto. Uy, nabalitaan nyo naman siguro yung nangyari kagabi. Diyos ko, grabe yung ginawa doon sa magpinsang buntis na tahimik sa lugar na yun. Nakakatakot. Ha? Bakit? May narinig nga ako mga aso nagkakahulan kagabi May nangyari ba? Ay nako, dahil buntis ka, hindi mo na nga sana dapat nalalaman to Baka kasi ma-stress ka pa. Pero dapat alam mo rin to kasi nga buntis ka. Baka mamaya, gano'n na nga. Yung magpinsang buntis kasi pinatay. Binuksan pa daw yung mga tiyan nila tapos kinuha yung sanggol. Ha? Paano kinuha? Grabe naman yun. Bakit naman ganun? Marco, alam mo ba yun? Dahan-dahan lang, Alina. Inaalam pa naman kung ano talagang nangyari dun Iniisip ko pa lang noon kung paano ko sasabihin kay Alina ang nangyari. Buntis kasi ang biktima ng brutal na krimen. Kaya ayoko sana siyang mabagabag. Baka kasi makasama yun sa kalagayan niya. Pero wala na rin akong nagawa dahil naunahan na ako ni Melda. At yun na rin ang pinagbubulungan ng mga tambay sa tapat ng tindahan. Grabe, no? Dagsa talaga yung tao mula alas 6 hanggang alas 8, no? Siyempre naman, ang layo kasi ng isa pang tindahan nandun pa sa kabilang kanto. Marco, ano ba talaga nangyari doon? Totoo ba talaga yung pinagkakalat nila? Narinig mo rin naman yung gulo kagabi, di ba? Malamang, pinuntahan mo yun, pulis ka Stoy, hindi ba't iniiwasan natin may makaalam sa mga tao na pulis ako? Delikado tayo dyan Pero, oo,
sinilip ko yun. Yung mga bangkay na nakahandusay doon, tinakpan lang ng dahon ng saging eh. Talagang malala talaga, Alina. Pero kumalma ka lang ha. Naalam ko pa kung ano talaga yung nangyari. Pero sa tingin ko, meron lang talaga matinding galit yung gumawa nun. Parang nakatutok lang sa kanila eh. Kawawa lang talaga yung mga buntis na... Hindi. Masasamang babae yung mga yun. Oh, nandiyan ka pala, Iho. Huy, huwag kang sumasabat sa usapan ng matanda ah. Tapos ang bigat pa ng sinabi mo. Bakit? Kakilala mo ba sila? Oo. Si Ninay at si Dana. Iba-ibang lalaki ang pumapasok sa bahay nila tapos lagi ring nagpapalaglag ng bata yung dalawa. Diba? Masasamang babae yun. Ganon? Pero hindi naman tayo pwedeng basta humusga eh. Iho, may bibilihin ka ba? Lalaki ba yan o babae? Ha? Hindi ko pa alam eh. Meron ka bang bibiliin, Iho? Kailan mo ipapatingin para malaman? Teka nga. Bakit parang masyado ka interesado dyan? Oh, ano na, meron ka ba talagang bibiliin? Sige. Babalik na lang ako ulit. Marco, siya din yung nagtanong sa akin nung isang araw. Ganyan din yung tanong niya nun eh. Tukol din sa pagbubuntis ko. Kaya ganun yun. Tsaka kanino kaya anak yun? Nakita ko rin siya kagabi. Nakikiusisa rin. Tatlong linggo lang ang lumipas ay nabulabog na naman ang barangay dahil sa isa na namang insidente. At may kinalaman na naman ito sa isang buntis. Isang gabi, nakarinig na naman ako ng habulan. Nagkagulo ang lahat ng may isang buntis na sumisigaw habang naglalakad sa kalsada. Naku, hindi naman nahuli ng mga tao. Nakita lang daw na nagtatatakbo. Tumalon pa raw sa mga pader sa likod bahay eh. Oh, nasa na yung buntis? Dinala na sa ospital. Pero wala namang nangyari, na-stress lang daw siya. Malapit na raw sa kanya yung sumusunod. Nung una akala niya, may kasabay lang siya pero hanggang pagpasok niya ng eskinita, sunod pa rin ang sunod. Tapos, iba na raw yung lakad kaya ayun, napasigaw na siya. Buti na lang may nadaang mga maglalako ng balot. Nung nakita sila, bigla raw tumakbo yung sumusunod sa buntis kaya hinabol na rin nila. Dahil sa kwentuhan sa tindahan ay nakarating na naman kay Alina ang balita. Siyempre napaisip siya, lalo pat sunod-sunod na ang mga pag-atake sa mga buntis sa barangay. Naku Marco, maaga na lang din siguro ako magsasara kasi mahirap na eh. Sayang nga lang yung kita, lampas 8:00 pa naman lumalakas yung bentahan ng alak dito. Hindi pa rin malinaw yung lahat ng nangyayari. Lalo na kung magkakaugnay ba talaga yung mga nangyayari sa mga buntis. Pero sa totoo lang, mas mabuti na rin yung sigurado. Sakali, ako na lang yung magbabantay sa gabi. Pumasok ko na lang kapag 7:00 na. Pero huwag ka rin masyado magpapastress ha. Ang isipin mo lang magkasama tayo dito. Magkatabi lang yung bahay natin. At saka kapag alam nilang may lalaki kang kasama, malabong magtangka yung mga yon. Yan nga rin yung iniisip ko eh. Pero sige, ganun na lang muna. Maaga na lang muna akong papasok. Pero pasensya ka na ha. Ikaw muna yung maaabala dahil dito. Ano ka ba? Ayos lang yun no. Wala pa naman ako nahanap ng trabaho eh. Di magbabantay na lang ako kahit hanggang hating gabi. Kumita ka pa, di ba? Simula noon 6:00 pa lang ay pinapapasok ko na sa loob ng bahay si Alina. Sayang naman kasi talaga ang kita lalo na sa alak. Tumatagal ako noon sa tindahan hanggang 1:00. Halos walang tigil ang bumibili. At kahit nga hindi bumibili, tumatambay sa tindahan ni Alina. Kuya, isang piatos nga. Tsaka pap. Ano pa? Yun lang ba? Iho, sa bote na lang yung papa. Wala na kasing plastic eh. Eto, 11 lahat to. Eto kuya. Naniniguro ka.
Ha? Anong naniniguro? Maaga mo nang pinatutulog si Ate Buntis eh. Tama yan. Mahirap na, di ba? Alam mo, napapansin ko lang, bakit parang palagi mo na lang yan tinatanong? Lagi mo inuusisa yung pagbubuntis niya. Bakit ba? Kuya, pabili pa nga ako ng dragon seed. Tsaka 5 tatos. Pakisupot na lang. Bah, puro ka chichirya. Teka lang. Oh, 6 pesos lahat to. Ito kuya. Sige na. Galing mo ang pagbabantay kuya ha. Ha? Teka! Labo naman ng batang yun. Ito na naman tayo. Paparating na naman si ano. Hi, Marco! Mag-isa ka. Buti naman. Joke lang. At saka papasok na naman ako ha. 2 red horse nga. Tapos, ano pa ba? Cheese it na nga lang at saka chippy na rin. Iinom ka na naman. Doon ka na lang siguro sa labas uminom. Ikaw talaga? Ayoko dun, no? Yung mga lalaking dumadaan nakatingin eh. At saka, wala naman dito si Alina. Sasamantalahin ko na. Ano, natulog na ba? Di ko alam. Basta nasa loob lang ng bahay yun eh. Naku, sana naman tulog na. Para hindi tayo marinig. Dahil naiilang ako sa mga sinasabi ni Melda ay ako na lang ang umiwas. Nagkunwari akong abala. Kunwari nagwawalis ako at namumulot ng kalat sa harap ng tindahan. Nagsalansan din ako ng mga bote. Pati mga tabing inayos ko kahit wala naman dapat ayusin. Maya-maya pa, umalis na rin si Melda nang makita niyang magsasara na ako ng tindahan. Maaga pa nun, pero napilitan na akong magsara para lang wala nang mangulit. Pagpasok ko sa bahay, hindi naman ako makatulog. Inaantok na ako pero parang hindi ako mapakali. At maya-maya pa. Uminom kaya ako na 1 bote. Magpatulog lang. Si Alina yun ah. Alina? Bakit? Marco, may kung ano kasi dito sa bintana ko eh. May nakita ko doon sa labas sa bandang bukid. Baka pwede mong tingnan oh. Oo. Lalabas ako. Diyan ka lang ah. Pambihira. Alauna na noon at halos wala nang naglalakad sa paligid. Panay ang tahol ng mga asong gumagala sa malapit. Lumabas ako at pinagmasdan sila. Nakatitig sila sa gilid ng bahay, dun sa bahaging nakaharap sa bukid. Tinanglawan ko ng flashlight pero wala naman akong makita. Pero sa totoo lang ay may naririnig akong tunog na hindi pamilyar. Ano Marco? Anong meron? Wala naman ako makita, Alina eh. Ano nga pala yung sabi mo? May nakita ka nga ba? May parang narinig kasi ako eh. Nung una, parang may tumakbo. Tapos parang may kumakaskas sa pader. Pagkatapos, parang may kakaibang tunog. Parang butiki nga pero mas malaki tsaka mas mabagal. Basta, mahihina lang yung mga tunog na yun eh. Sisilip sana ako kaso natakot na rin ako. Tama yun. Huwag ka basta-basta sisilip ah. Teka. Ano kaya yun? Mabaho nun ah. Naamoy mo ba, Alina? Oo. Medyo naaamoy ko na rin nga yan kanina eh. Ang baho nga. Ano kaya yun? Teka, susubukan kong hanapin. Mahirap makita kasi... Uy! Muntik na ako matapilok ah. Ano yun, Marco? Parang may pumagaspas ah. Oo, nakita ko rin yun. Merong ibon na lumipad mula dyan sa bubong natin. Pero nawala ka agad eh. Matagal ko pang ginalugad ang gilid ng bahay. Hindi ko na naabot ang likuran dahil halos wala nang makita sa sobrang sukal. Sinipat ko rin ang mga katabing bahay pero wala na akong napansin. Ano kaya yun? Tahol pa naman ng tahol ng aso. At kasi walang tanod na umiikot. Nakita mo ba kuya? Buisit ka. Nagulat ako sa'yo ah. Hindi ko pa kita mapalo oh. Tsaka
bakit ka ba nasa labas pa? Gabi na. Nakita mo ba? Nakita yung alin? Wala naman ako nakita. Sige na, muwi ka na sa inyo. Napasahating gabi na bakit ba nasa labas ka pa rin? Sige kuya. Ako yung mga aso. Takot na takot no. Galingan mo pa ang pagbabantay kuya. Yung batang yun talaga. Sino ba talaga yun? Yung batang yon, maitim gusgusin, kulot at medyo mahaba ang buhok. Mukhang palaboy talaga. Matigas ang mukha niya at palaban ang tingin. Ilang beses na rin siyang bigla na lang sumusulpot. Kaya unti-unti ay napapansin at napupukaw na talaga niya ang atensyon ko. Isama mo na rin yung 5 pansit canton. Ay, 7 na pala. Mahilig kasi ako sa pansit canton 5 lahat to. Sarado. Susupot ko lang Parimar, sino nga ba yung batang pag-alagala dito? Yung lalaki? Yung kulot na medyo maitim? Yon? Anong sa kanya? Si Nonoy yon. Bakit? May ginawa ba? Wala naman. Bigla na lang kasi sumusulpot Ano ba yun? Palaboy? Sa totoo lang, may bahay naman yon. Kaso mag-isa na lang siya sa buhay. Noong unang kasama niya yung tsuhin niyang lasenggo. Binubugbog siya nun tapos inatake, namatay. Ayun, tuluyan nang naiwang mag-isa yung batang yon. Hindi na rin siya namamalagi sa bahay nila. Minsan nangangalakal, minsan kargador. Basta kung paano kikita, pinapatulan niya. Utusan lang din siya rito ng mga tao. Ulila pala yun. Wala ba siyang kapatid? Naku, may kuya yan noon. Yun na lang yung kakampi niya dati, kaso nung namatay yung tsuhin nila, bigla na lang din namatay yung kapatid niya. Natagpuan sa loob ng bahay nila. Bumubula yung bibig. Sabi-sabi lang to pero may mga nagsasabing nilason daw ni Nonoy yung kuya niya. Minamaltrato rin siya noon parang ganon. Nang marinig ko ang kwento tungkol kay Nonoy ay parang may kumurot sa puso ko. Kahit paano magkahawig kami ng pinagdaanan. Parehong naulila. Yun nga lang, parang mas madilim ang dinaanan ni Nonoy. Lumipas pa ang 2 linggo at unti-unting tumahimik ang barangay. Nawala rin ng konti ang takot ng mga tao roon. Si Nonoy inabangan ko pero hindi na siya muling nagpakita. Uy Marco, pabili nga ulit. Fundador at saka isang... Melda, pasaran na kasi ako Kita mo naman, di ba? Hoy, ikaw napapansin ko na yan. Iniiwasan mo na ako Hindi no. Pasaran na naman talaga ako Wala na rin naman kasing bumibili. Paano? Birthday nung isang tanod Lahat ng inomero nandun. Wala tuloy bumibili dito. Teka Ito yung pundador mo. Doon mo na lang inumin sa inyo Tsaka grabe ka pundador na naman. Naku, ayos lang yan. Para tulog agad. Problemado ako Nako Melda, mahirap gawin takbuhan niyang alak kapag mayroong problema. Ito, dahan-dahan lang Ano? Samahan mo na lang kaya akong uminom. Sige na naman Siguro next time na lang. Maaga pa kasi ako alis bukas Totoong may lakad ako kinabukasan. Pero umiiwas na rin talaga ako kay Melda. Kita kong bumagsak yung mukha niya tapos tumalikod at dumiretso sa bahay nila. Pero bago siya tuluyang magsara ng pinto, natanaw ko pa siyang nakatitig sa akin. Matalim ang tingin, parang may binabalak. Pagkasara ng tindahan ay naghilamos ako at nakatulog din agad. Pero bandang 2:00 ng madaling araw. Si Alina. Alina? Anong problema? Marco, pasensya na. Pero pwede ka ba pumunta dito sandali? Bakit? Anong nangyari? Sige.
Pakibuksan na lang yung pinto ah. Nagbihis na ako at kumatok sa bahay ni Alina. Medyo natagalan bago niya nabuksan ang pinto. Habang naghihintay ako, napansin ko ang mga aso sa di kalayuan. Lahat nakatanaw sa direksyon ng bahay namin. Nakasiksik ang mga buntot nila sa pagitan ng mga hita. Habang sabay-sabay na nagsisialulong. Alina, ayos ka lang ba? Marco, pasok ka. Pasensya ka na talaga. Alina, bakit ang putla mo? Anong nangyayari sa'yo? Teka, maupo ka muna dyan, oh. Hindi ko nga rin alam, Marco eh. Nalalamig ako tapos medyo sumasakit din yung tiyan ko. Ano? Dalayin na kaya kita sa klinika. Di ba, hindi naman bukas yung klinika ng buong magdamag. Kaso, ang sakit na talaga eh. Alina, nanginginig ko. Teka lang, magtitimpla nga muna kita ng... Uy! Alina! Alina! Biglang nawala ng ulirat si Alina. Buti na lang ay sa upuan siya napasobsob. Wala talagang bukas na klinika ng madaling araw at sobrang layo pa ng ospital. Sa mga sandaling yon, iisa lang ang taong naisip ko na baka makatulong sa amin. Oh, ayan! Ayan ha! Relax ka lang. Kumusta? Ano na pakiramdam mo ngayon? Mas maayos na. Nakakahinga na rin ako ng mas maluwag ngayon. Yun dyan mo, masakit pa ba? Hindi na naman pero medyo nanlalambot pa ako eh. Tsaka, bumalik na rin yung kulay mo. Pahinga lang kasi talaga yan. Mukhang napagod ka lang eh. Pero Alina, hindi gaanong maganda yung kapit ng bata ha? Kaya kailangan mo talaga magpahinga ng husto. Damihan mo rin yung kain mo. Oo nga eh. Wala kasi talaga akong gana nitong mga huling araw. Hindi rin ako nakakapagluto tapos puro delata lang yung nakakain ko. Nako, ako muna magluluto, Alina. Pagpasensya mo na lang yung lasa kasi hindi talaga ako eksperto eh. Melda, salamat sa'yo ah. Oo nga Melda, wala kasi talaga kaming mapupuntahan eh. At saka talaga palang marunong ka no? Ang sarap kasi ng pagkakahilot mo. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Dati akong nurse, tapos naturuan din ako ng nanay ko noon na manghilot. Oh, paano? Ayos na, ha? Oo. Salamat talaga ah. Sus! Wala yun. Magkakapit-bahay naman tayo eh. Oh, sige na, ha? Inaantok na rin ako eh. Sige. Pasensya na talaga, ha? At saka, maraming salamat ulit. Hindi nga ako nagkamali nang nilapitan ko si Melda. Kita-kita ko kung paano guminhawa yung pakiramdam ni Alina noon. Sa totoo nga lang, medyo nahiyarin kami. Lagi kasi namin siyang pinagtatabuyan. Tapos bigla kaming humingi ng tulong. Pero mabuti na nga lang walang pag-aatubili kaming tinulungan ng kapitbahay namin. At mula noon, mas gumaan ang loob ni Alina sa kanya. Hinahayaan na niya itong tumambay sa tindahan kahit pa 10 oras na ng gabi. Muna ako ng 2 Red Horse, ha? At saka isang boy bawang na rin. Mukhang magbababad ka na naman, ah. Ay, oo. Tama na yun. Sinusubukan ko na rin kasing magbawas ng inom, eh. Malapit na kasi talagang malusaw tong atay ko. May natitira pa ba dyan? Akala ko nga wala na, eh. Kung uminom ka kasi, grabe talaga. Ay, nako. Sayang nga, eh. Hindi kita maaya. Pero kapag nanganak ka na, ha? Magkakaharap-harap din tayo sa lamesa. O sige ba? Malakas din naman ako dati. Ano ka ba? Pero Melda, bakit nga ba? Bakit ba talagang gabi-gabi umiinom ka? Para kasi tulog agad pagdapa sa higaan. Paggabi kasi, lalo na kapag nakahiga na, ayoko nang mag-isip. Ganon? Mukhang may ayaw kang maalala. Oo, ganon na nga.
Alam mo kasi kapag mag-isa ka, isa-isang sumusulpot sa isip mo lahat ng bagay na gusto mong kalimutan eh. May mga bagay na matagal nang nangyari pero masakit pa rin hanggang ngayon. Kaya ganun, para knock-out agad, iinom na lang ako. Madalas nagbabasa lang ako sa loob ng bahay kaya rinig ko ang usapan ni na Alina at Melda. Mula sa simpleng kwentuhan hanggang tawanan, close na talaga sila. Pasalamat na rin ako dahil kahit paano, nalilibang na si Alina. At sa mga hinaing na narinig ko kay Melda, medyo naawa rin ako. At dun ko naisip na iba-iba talaga ang tao. Madaling manghusga pero sa likod ng ugali nila, may mga dala rin silang kwento at sakit. Nako, Iayos na rin yun. Kaysa naman magiinom siya ng ganun. Tapos kung saan patatambay. Delikado rin yun para sa magandang babae, no? Totoo naman, di ba? May itsura naman talaga si Imelda. Kahit pa sabi mo lampas 40 na parang nasa 25 lang. Uy! Alina? Uy, ako na dyan. Baka mabubog ka, oh. Ano ba nangyari? Wala. Nabitawan ko lang. nabitawan ng alin? Ang sama ng loob? Ay nako, Giliw. Dahan-dahan lang. Ikaw rin kasi Marco eh. Oh, bakit? Nabitawan ko lang naman talaga eh. Dumulas lang talaga. Maupo ka muna dito. Ako na maglilinis yan. Alina, mag-iingat ka sa susunod ah. Ikaw rin Marco. Ingat ka sa susunod. Lalo na sa mga pinagsasasabi mo. Pero kayo ha, concern lang naman ako. Ingat din kayo sa mga tumatambay rito. Lalo na yan. Ha? Bakit naman? Nung una rin naman kasi talaga, naiinis ako dyan eh. Pero mabait naman pala. Talaga lang minsan makulit eh. Pero ayos din naman. Lalo na nagagandahan pala yung isa dito. Lagi kasi maikli yung suot nun eh. Stoy, ano ba? Hindi naman ganun yun eh. Masyado ka lang malisyosa. Ay nako, basta ako nagpapaalala lang. Sige na nga, magluluto pa ako ng itlog. Diyan na kayo. Ito talaga si Marimar oh. Alina, aayos ka lang ba dyan? Hindi ka ba? Oh, dumudugo yung sako mo. Patingin nga ako. Taas mo dito. Marco, teka lang naman. Itataas ko talaga sa harap mo. Ako na lang no. Ay, pasensya ka na. Hindi naman sa ganun. Oo siya, sige. Dito ako sa may gilid oh. Pero itaas mo pa rin ha. Gagamutin ko. At teka, kukuha lang ako ng gamot sa pantapal. Ito, mabuti na lang nandito sa isang estante. Patong mo dyan. Huwag mong gagalawin ha. Lilinisin ko lang. Aray Marco, ang hapdi naman yan. Ang dami mo naman nilagay na alkohol. Tiisin mo lang. Para malinis tong sugat mo. Para matuyo ka agad do. Teka, tatapalan ko na rin ha. Ang daming dugo ah. Bata, kanina ka pa ba dyan? Sige lang, ituloy niyo lang yan. Grabing dugo umahati ah. Ayan, tapos na. Uy, ano ba kailangan mo bata? Bale ilang buwan na yan? Hoy bata, ikaw babae ka ba? Baka mamaya lalaki ka lang sa itsura pero babae ka talaga ah. Lagi ka kasing nagtatanong tungkol sa pagbubuntis ko eh. Ilang buwan na nga ba yan? Siguro mga 14 na buwan na. Komedyante ka kuya. Pag ako nagbiro, baka mamaya hindi ka na matawa. Magpakalbo ka muna para maging komedyante ka. Sobrang kulot ng buhok mo eh. Dahil nga makulit ang batang yon tungkol sa pagbubuntis ni Alina ay pinagkatuwaan na lang namin siya. Ganun naman kasi tayong mga nakakatanda noon, hindi ba? Kapag sobrang mausisa ang mga bata, minsan pinagtitripan na lang din natin at kung ano-ano ang isinasagot. Ayaw maniwala. 14 months na nga to. Paglabas nito baka nga grade 1 na to eh. Aray, Marco. Alina? Bakit? Masakit ba yung tiyan mo? Yan kasi,
Ayaw niyang sumagot ng seryoso eh. Kasi kasuhin mo muna si Ate Lina. Marco, ang sakit talaga eh. Tapos parang bigla akong nahilo. Namumutla ka na naman, Alina. At saka, wisit, mag-aalas 6 na, sarado yung klinika. Teka, tatawagin ko si Melda. Teka lang ha. Tumakbo agad ako sa tapat dun sa bahay ni Melda. Pero nakaawang ang pinto. Tumawag ako at bahagya ko pa yung itinulak. Walang tao. Mahinang ilaw lang ang bukas. Dinig ko ang daing ni Alina sa tindahan kaya sa taranta ko ay pumasok na ako. Doon ko na napansin na kakaiba ang bahay. Sandamakmak na tukador na may malalaking salamin. Mga itim na kandila. Mumunting imahen at mga botelyang may lamang tila langis. Pero isang malaking garapon ang talagang nakakuha ng pansin ko. Ano to? Ano yung nasa garapon? Yun naman. Ano yan? Parang... Huwag mong hahawakan yan! Melda, kasi... Galing ako sa likod bahay dahil may inililigpit ako. Pero himala, napatpat ka yata rito. Melda, si Alina kasi... sumakit na naman yung tiyan niya. Baka naman pwedeng tignan mo ulit siya oh. Agad niyang kinuha ang garapon at itinahago sa aparador. Saka dali-daling dinampot ang maliit niyang bag at sumunod sa akin. Pagdating namin sa tindahan, nagsusuka na si Alina at kakaiba na ang lumalabas sa kanya. Diyos ko, Marco, hinimatay siya. Pero may ipapahid ako sa ulo at halampakan niya, ha? May kung anong gumagambala kay Alina. May nagtatangka sa dinadala niyang bata. Ano? Hindi ko maintindihan, Melda. Hindi man lang ako tiningnan ni Melda. Nakatutok lang siya kay Alina kaya hindi rin niya agad nasagot ang tanong ko. Dahan-dahan niya itong pinahiran ng langis mula ulo hanggang talampakan. Saka minasahe ng halos kalahating oras. Pagkatapos noon tulog pa rin si Alina pero mas maayos na ang itsura niya. Oh, kumalma na siya. Pagpahingahin na lang muna natin, ha? At kapag nagising siya, pakainin mo ng may sabaw kung pwede. Tapos ihalo mo itong dahon na ito sa sabaw, ha? Basta ihulog mo lang doon. Sige, Melda. Pero ano ba talaga nangyayari? Ano yung sabi mo? May banta daw sa pagbubuntis niya? Tik-tik? Ano? Hindi naman totoo yung... Mahirap talaga paniwalaan. Pero nakita mo naman yung mga nangyari nitong nakaraan, hindi ba? Mga buntis yung inatake. Swerte yung iba dahil nakaalpas. Marco, wala namang mawala kung maniniwala ka eh. At ito, langis ito ha? Kapag may aswang na gaya ng tik-tik, kukulo yan. At itong tindahan na to, kung sino-sinong tumatambay dito, mag-ingat ka sa mga bumibili. At yung mga ganyang nilalang, mahusay silang magkunwari. At kung kapakanan ni Alina yung iniisip mo, maniwala ka at mas maging mapagmatsyag ka. Parang hinahalo kayo noon ang isip ko. Kumukontra ang utak ko sa ideya ng tik-tik. Pero aaminin kong kinabahan ako sa sinasabi ni Melda. Hindi ko rin maitatangging kakaiba ang mga nangyari sa mga buntis doon. Sa takot kong may mangyari kay Alina, naniwala ako sa kanya. Mula noon ay naging praning na ako, mapaghinala na ako sa lahat. Ganon? Isasara mo tong tindahan? Sayang naman. Pero sa bagay, mas kailangan talaga magpahinga ni Alina. Malaking ang kawalan talaga to. Pero buhay ni Alina tsaka yung dinadala niya yung nakataya eh. Tsaka hindi talaga pangkaraniwan yung kalaban. Ha? O ngayon, naiintindihan mo na ako. Sinabi ko sa'yo, huwag ka masyadong magtiwala dyan sa kapitbahay mong Tomadora. Ganyan-ganyan din yung may tayo dito noon. Kinaibigan niya. Lagi siya nagpupunta ron. Lagi may dalang ulam, buntis pala yung babae. Nagulat na lang kami sa balita na kunan siya. Ang mas masahol, mula noon parang nawalan na rin siya ng pait. Ano? Si Melda yung nagbigay ng...
Ay, nako. Basta, magsasara na lang talaga kami dito. Hanggang sa makapanganak si Alina. Hanggat maaari, wala mo nang lalapit sa amin. Oh, ayos na ba si Ate Lina? Oh, pati yan, alam mo? Lakas mo naman sumagap. Eh, wala dito si Alina. Umuwi muna sa kanila. Kaya isasara ko na lang muna itong tindahan. Ibang tingin ng batang yon nang bigla na lang siyang sumulpot ulit. Nakangiti siya, pero may kakaiba sa mga mata niya. Napailing na lang ako pero sa totoo lang ay masama na ang kutob ko sa batang yon. Biglang hindi na ako mapakali sa paligid namin. Sarado na ang tindahan at si Alina naman ay pabalik-balik ang pagsama ng pakiramdam. Pati na rin ang pananakit ng tiyan niya, lalo na kapag gabi. O siya, sige. Basta wag mong aalisin sa tabi niya yung halamang nasa baso, ha? Kakalma rin niya bandang hating gabi. O siya, sige na. Salamat, Melda. Makakabawi rin kami sa'yo. Ay, naku. Hindi na kailangan. Walang problema yun. O siya, sige na, ha? Ikandado mo to. Sige. Oh, Alina? Alina? Marco, umalis na ba si Melda? Oo. Meron siyang pinahid sa talampakan mo eh. Ano? Kamusta yung pakiramdam mo ngayon? Kanina, sobrang lamig eh. Tapos parang kumikirot yung tiyan ko. Ngayon, nabawasan naman kahit paano. Oh, sino kaya to? Ako to, si Marimar. Hoy, pasensya na. Kukumustahin ko lang si Alina, dear ko. Saglit lang. Yung langis ko, kumukulo. Ano kayang ibig sabihin nito? Sabi ni Melda, di ba, kapag kumulo daw yan, may tiktik sa paligid. Marco, huwag mo nang buksan. Marco boy, ang tagal mo naman magbukas. Ang tagal nyo naman. Dadalawin ko lang naman si Buntis. May sorpresa rin ako sa inyong dalawa, kaya bilisan nyo na. Excited na akong sorpresahin kayo, no? Marco, sumasakit talaga ng matindi. Parang hinahalo ko yung loob ko. Aray, yung baby ko, baka kumapano, Marco. Ikaw! Oras na buksan ko yung pinto! Babarilin ko talaga yung pagmumukha mo! Tigilan mo kami! Alina, teka lang. Inumin mo to iniwang gamot ni Melda. Sige na. Narinig ko na lang ang patakbong umalis na si Marimar matapos ko siyang bulyawan. Pero wala na akong pakialam. Si Alina kasi ay namumutla na naman at pinagpapawisan ng malamig. Kumalma rin siya matapos kong ipainom ang iniwang gamot ni Melda. At maya-maya pa ay nakatulog din. Sa loob ng 2 araw, si Melda lang ang labas-masok sa bahay namin. Alagang-alaga niya si Alina. Pero habang tumatagal, may napapansin akong kakaiba sa kalagayan nito. Melda, bakit ganun? Nangihina pa rin si Alina eh. Tapos maya pa rin yung pagsusuka niya. Sa totoo lang, Marco, epekto talaga yan ng mga gamot na pinapainom ko sa kanya. Ibig sabihin nun, umi-epekto na. Kasi yung katawan niya, lumalaban na doon sa kapangyarihan nung kung naman yung gumagambala sa kanya. Hanggang kailan kaya siya magkakaganyan? Hirap na siya eh. Baka mapaano na rin yung bata. Siguro dadalhin ko na lang kaya siya sa klinik. Pwede rin naman. Kaso siguradong nakaabang lang sa kanya yon. At tandaan mo ha, oras na makita siya nun kahit hindi siya lapitan. Kahit hindi siya mahawakan, pwede pa rin niya saktan si Alina o di kaya yung sanggol. Pero wag ka mag-alala. Bubuti rin naman siya pagkatapos nito eh. Kailangan lang niyang malampasan to. Nakatingin ako sa mga mata ni Melda habang nagsasalita siya. At iba na ang pakiramdam ko sa kanya. Parang magkaiba ang sinasabi ng bibig niya at ng mga mata niya. Noong mga sandaling yon, desidido na talaga akong kumilos. Pero pagsapit ng gabi, may bigla na namang nangyari. Yung tunog na yun.
Alina? Alina, gising ka ba? Marco, yung tunog na yan, yun yung naririnig ko noon. Parang butiki pero mas mabagal at mas malaki. Ayan na, nagkagulo na naman sa labas. Malakas ang paisa-isang tunog pero sunod-sunod yon. Kaya kung tik-tik nga yun, malamang nasa malayo pa. Sabi kasi kapag malakas ang tunog ay malayo pa daw. Pero kapag humina na, dun kakabahan dahil ibig sabihin ay nasa paligid na ito. Ganon daw kasing manlinlang ang tik-tik para makampante ang bibiktimahin niya. Maya-maya pa'y may narinig kaming sigawan sa malayo. Kasabay ng tahol ng mga aso. At habang unti-unting humihina ang tunog ng kakaibang ibon, lalo naman akong naalerto. Marco, halos wala na yung tunog oh. Oo, nakarating na rin dito yung mga lalaking para may hinahabol. Huwag ka mag-alala, Alina. Ligtas ka habang nandito ka. Nandiyan sa paligid. Teka, Alina. Lalabas ako ha. Dito ka lang, ligtas ka dito. Kumalma ka. Tatapusin ko na to. Nawala ang tunog tapos biglang may kumaluskos sa gilid ng bahay. Papunta nga sa likod. Lumabas ako agad, dala ang baril ko. Saka dahan-dahang umabante. Nakayuko papunta sa likod bahay. Doon ay napansin ko ang pares ng parang nakalawit sa bubong. Parang dahan-dahang bumababa sa pader sa gilid ng bahay. Bigla itong lumundag, saka nagtakbuhan palayo. Dapat susundan ko pa sana, pero iba ang naging pasya ko. Patay ka sa akin ngayon. Madadali na kita ngayon. Hoy! Tinamahan mo ako sa ita! Buisit! Sasabog ang ulo mo kapag gumalaw ka ngayon. Dahan-dahan ka, umiga na maayos ha. Pakita mo yung mukha mo. Teka. Nonoy? Sayang. Hindi ko man lang naabot si Ate Lina. Anong ibig sabihin nito, Nonoy? Bakit mo ginagawa to? Ikaw ba ang pumapatay ng mga buntis dito? Ngayon, wala ka ng kawala. Kaya sumagot ka na maayos! Oo, ako nga. Pero kulang pa yon. Masasama ang mga babaeng nagbubuntis. Masasama sila kapag buntis sila. Masama sila kaya sila nagbubuntis. Pag nagbuntis sila, ipapalaglag lang nila ang bata. Dahil ang ginawa sa akin ng nanay ko. Kapag naman pinuhay nila, bubugbogin lang nila. Ganyan ang ginawa ng tatay ko sa amin ng kuya ko. Ang kuya ko. Nagpakamatay ang kuya ko dahil sa ginawa ni nanay. Si tatay! Hindi dapat nagkakanak ang mga babae. Hindi! Masasama sila! Bago pa siya makuyog ng galit na mga tao ay agad ko nang dinampot si Nonoy. Halos sabay ang iyak at tawa niya noon. Nagkaroon siya ng kondisyon sa pag-iisip dahil sa sinapit niya sa mga magulang niya. Tinangka siyang ipalaglag ng nanay niya. Pero nabuhay siya. Iniwan naman siya ng tatay niya pero minaltrato lang siya ng kuya niya. Lahat ng nagawa ni Nonoy, ugat ng matinding trauma at napakasaklap niyang pinagdaanan. Paano yun? Ano gagawin nyo kay Nonoy? Kawawa naman yung bata kung ikukulong nyo siya. Hindi naman. Nakakausap ko yung mga taga-presinto. Tapos tumawag din ako sa ilang kakilala ko. Siniguro ko na nasa maayos siyang mental health facility na mapupunta. Grabe pala, no? Sa edad niyang yun, nakagawa na talaga siya ng mga mahirap isipin. Hindi niya kasalanan yon. Oo, may mga buhay talaga nawala. Pero hindi lang dapat yun yung tinitignan bilang krimen eh. May napakasakit na pinagdaanan si Nonoy. At doon nanggagaling yung mga ginagawa niya. Diyos ko, yung batang yon,
Ang lungkot naman ang magiging buhay niya. Ay. Eh di paano yung mga tik-tik-tik-tik na yan? Wala naman pala. Naku, ikaw, sinigawan mo pa ako. Narinig ko pa talaga yung pagkasamo ng baril. Napatakbo tuloy ako. Pasensya ka na talaga, Marimar ha. Medyo taranta na ako nun eh. Namimilipit na kasi sa sakit si Alina. At saka, nagdidilim na nga yung paningin ko nun eh. Kanina nga nung nagpunta ako sa doktor, hindi rin maganda yung balita. Naku, ano nangyari sa bata? Humihina raw yung tibok ng puso ng bata. Pati yung kapit niya, humihina na rin daw. Sobrang delikado na nga daw talaga ng pagbubuntis ko ngayon. Naku, ano pa naman yan? Na-stress ka kasi sa lahat ng nangyayari. Eh teka nga pala, sabi niyo si Melda yung humihilot sa'yo? Tapos may binigay pa siyang mga langis-langis at saka gamot, tama ba? Oo. Sa totoo nga lang, nakakabuti naman kapag ginagamit ko yung mga yun eh. Pero yung tukol sa langis na kukulo daw kapag may aswang, parang pumalya naman eh. Ewan ko rin ba? Ay nako, siguro naman napansin nyo. 2 araw nang sarado ang bahay ng kapitbahay nyo. Oo nga. Baka naman nagkasakit din siya. Hindi na nga siya nagpapakita, no? Ay nako, kinatok ko nga eh. Sisingilin ko sana sa upa, walang sumasagot. Tapos hindi pala nakakandado yung pinto. Sumilip ako. Naku, yung mga nakita ko, Diyos ko. May mga kandila, may maliliit na anyo na parang may itim na tao. Tapos may mga nakakatakot na ibon. Tapos sa isang aparador, may garapon. Teka, parang nakita ko rin yung garapon na yan. Oo. Naalala ko na. Madilim lang nun pero meron ako naaninag. Yun laman ng garapon, yun yun. Sanggol? Pero sanggol na hindi naisila? Fetus? O diba? Yun yung nakita mo, diba? O namamalikmata lang ako dahil madilim. Muli naming sinilip ang bahay ni Melda. At tinanglawan ko pa ng flashlight ang garapon sa aparador. Totoo nga may mga katawan ng hindi na buong sanggol doon. May iba pang garapon doon na may maliliit na lamang loob. Pati inunan. Pinaniniwala ang mula din sa mga sanggol. Kumalat ang balita pero naglaho si Melda sa barangay. Hanggang isang gabi. Umalulong ang mga aso. Lumabas ako at mismong pinto ni Alina ang kinatok ko. Walang sumasagot. Kabang-kaba akong pumunta sa gilid ng bahay nila para sumilip sa bintana. At nangilabot ako sa naaninag ko sa dilim ng kwarto ni Alina. Napakadilim dito. Si Alina. Tulog na tulog oh. Ano yung mahaba na yun? Hindi pwede. May kung ano mahaba. Meron nakabitin mula sa kisame. Kahit nanginginig ako, itinuto ko ang barel. Inasinta ko yon. At ang mga sumunod na nangyari. Lumayas ka dito! Ano nangyayari? Ano to? May ahas dito! Tulungan mo ako, Marco! Putol na yan, Alina. Magtago ka sa ilalim ng kama, bilis! Nasa bubong ba yun? Bababa yun! Tumakbo na ako palabas at sinunda ng malalakas na kalabog sa bubungan. Maya-maya pa'y may bumagsak sa lupa habang umaangil. At doon ko natiyak na hindi nga ako nagkamali. Talaga napaka-pakialamero mo! Matagal ko nang inaas ang malasahan ng sanggol na yan! Ngayon, ikaw ang papatayin ko! Si Melda to. Hoy! Halimaw ka! Halimaw ka! Marco! Ano nangyayari? Huwag ka muna lalabas si Alina! Nandito yung salad na tik-tik! Ang bilis niya. Tinamaan niya ako. Pero nasaan siya? Tumatagas yung dugo ko. Dahil nakailam ka sa pagkain ko, ikaw naman ngayon ang uunti-untiin ko! Maligas ka! Hindi mo basta-basta magagawa yan! Halina, diyan ka lang! Lumayo ka sa bintana! Oo,
Marco! Basta mag-iingat ka! Nalaki yung ulo ko sa pangingilabot nang makita ko. Harapan kung paano ang dambuhalang ibon ay namilipit. Hanggang tuluyan itong naging tao. Tao ang hugis pero malahalimaw ang balat. Mahahabang kuko at matutulis na pangil. At ang halimaw na yon, si Melda. Hindi ko masabayan ang bilis ng tiktik. 3 beses niya akong nahagip ng kuko. Parang hangin lang kung dumadaan. Nanlalambot na ako sa hapdi ng sugat, pero taimtim pa rin akong nakaabang. Hoy! Nasaan ka? Magpakita ka! Parang dumaan siya. Teka, hindi! Tulong! Tulong, Marco! Nandito siya! Hoy, duwag ka! Lumabang ka sa akin na harapan! Layuan mo si Alina, demonyo ka! Tulong, Marco! Tulungan mo ako! Bitawan mo ako, aswang ka! Nakikita mo itong kuko ko? Isang hakbang mo lang! Hahatiin ko siya nang wala sa oras! Ano? Tumigil ka! Duwag ka! Bitawan mo siya! Ano ba gusto mo? Ang totoo! Nakatakan lang kita! Huwag ka lalapit! Huwag ka ganyan! Ang mukha ko! Ang mukha ko! Tama lang sa'yo yan! Ito pang sa'yo! Alina! Tabi! Siguro nga hindi tatalab sa iyo ordinaryong bala. Pero subukan natin to! Alina! Lumayo ka na dyan! Takbo! Marco! Marco, tara na! Hoy, Alina! Ano nangyayari? Narinig ko yung sigawan. Ano bang... Ah! Diyos ko! Yun na ba yung tik-tik? Halika na! Ilayo mo dito si Alina. Bilisan nyo! Ilayo mo siya! Mga peste kayo! Papatayin ko kayo lahat! Ano ginagawa mo? Huwag mo itutuklan! Hindi! Sasabog tayo lahat! Katapusan mo na! Marimar! May sumabog! Ano ginawa ni Marco? Marco! Alina, huwag kang lalapit dyan! Baka may sumabog ulit, Alina! Marco! Marco, nasan ka? Marco! Alina! Huwag kang lalapit sa apoy! Nandito ako, Alina! Diyos ko naman! Nandito si Marco, Alina! Diyos Marios! Ang dami niyang sugat! Napansin kong nakahandusay ang aswang sa granadang binaril at pinasabog ko. Kitang-kita ko kung paanong unang nilamon ng apoy ang tiktik habang nagliliparan ng mga naglilihab na bahagi ng katawan nito. Inabot din ako ng pagsabog, pero mabuti na lang ay tumilapon agad ako palabas. Kaya hindi ako tuluyang nadamay at nasunog kasama ng aswang. Saglit lang, nandyan na ako. Oo, teka lang, huwag ka na tumayo. May dala akong tanghalian. Sabay na tayo para masubuan kita, ha? Isusubuan mo pa talaga ako? Huwag na, kaya ko naman eh. Ako na lang. Ikaw talaga? Paano ka naman susubo niyan? Balot pa nga hanggang braso yung 2 kamay mo, oh. At saka namamaga pa. Kaya sige na, huwag ka na maarte. 3 linggo pa raw bago gumaling yung mga paso mo eh. Kaya wala ka pa talaga magagawa dyan. O sige na, buka mo na yung bibig mo. Teka lang naman. Mainit pa yan eh. Ako na lang kasi. Ari, huwag mo naman isubo ng biglaan. Ay, sorry, napaso ka ba? Ang tigas kasi ng ulo mo eh. O, eto na, halika na. Eto, dahan-dahan na to. Hindi naman ako masyado napaso eh. Nagulat lang talaga ako. Ikaw kasi ang arte mo eh. Alam mo naman hindi kita aalagaan. Eh yun na nga yung problema eh. Oh, ano problema dun? Wala. Nasanay lang talaga ako na ako lang mag-isa talaga. Oh,
Eh di, masanay ka na may kasama ka ngayon. Hindi naman masamang may nag-aalaga sa'yo eh. Baka naman masyado ako masanay niyan. So kasalanan ko pa talaga. Medyo. O siya sige. Kung ganun, bawin ko na lang kaya itong pagsubo ko sa'yo. Ah, wag. Oh, ayaw mo naman pala eh. Okay kasi to eh. Oh, ayan ha. Basta magpakabait ka na lang para hindi kita pabayaan. Parang ayoko nang gumaling ka agad nito ah. Loko. Pero, Alina, salamat talaga ah. Mabuti na lang nandito ka. Oo naman. Sa pa ba ako pupunta, di ba? Eh di, dito lang sa tabi mo. If I whisper slowly, would you feel it closer? Every breath is Lumipat kami sa ibang paupahan ng kababata kong si Marimar. At doon ay ipinagpatuloy ni Alina ang pagtitinda. Naging payapa, masaya at kontento ang buhay namin doon. Nabalitaan kong nasawi si kuya sa isang engkwentro. Syempre nalungkot ako. Pero naisip ko rin, baka yun na nga ang naging kapalit ng lahat ng ginawa niya. Si Nonoy naman madalas kong dalawin. Kasi kahit paano nakikita ko ang sarili ko sa batang yon. Gusto ko siyang gabayan para magkaroon ng direksyon ng buhay niya. Dahil yun lang naman ang kailangan ng mga tulad niyang naliligaw. At kami naman ni Alina, sa ngayon ay namumuhay na kami ng magkasama at masaya. Maraming salamat sa inyo Miss Clar at Sir Jay sa pagkakataon. Naway lalo pang pagpalain ang inyong channel at ang inyong buong pamilya.